ramdam na talaga natin ang summer. Pandilig natin, paunti na ng paunti. Kaya ngayon mag-aayos tayo ng source of water natin. Pero bago yan, may pumukaw na naman sa ating atensyon. Ang liliit nga ng kanyang dahon, ang kagandahan pa, may bulaklak na kulay purple. Ano na naman kayang uri ng punong kahoy ito? At uri ng halaman? Itong halaman na to tumubo nga dito sa mababato. Dito nga malapit sa sapa. Curious lang ako sa punong to kaya i-harvest natin mga idol. Nagkataon nga na may dala tayong bareta at pala. So yun na rin yung gamitin natin para i-harvest tong halaman na to. Kung pwede lang, kailangan natin makuha lahat ng mga ugat mga idol. Kaya dito talagang naalis natin yung mga bato. Para nga rin siyang balete, talagang sumuot yung kanyang mga ugat. Tignan nyo naman guys kung gano'ng kaganda at karami ang kanyang mga ugat. So pwede nga natin tong ilagay sa pato para gawing rock rasping. Meron nga rin siya napakagandang base o yung kanyang nebari. Ayos to, try natin tong gawing bonsai material. So yan guys, meron na naman tayong materialis na aalamin. Baka familiar kayo sa halaman na to. Paki-comment lang nga sa atin kung hardwood ba to o nagiging punong kahoy. Yan guys, itong halaman na to i-rescue natin. Itong sapa nga na to, tumataas ang tubig dito. Halos baywang ang taas. Lalo pagdating ng tag-ulan, June, July, lalong-lalo na yung mga bagyong paparating. Wash out ang labas nito, kaya rescue na natin ngayon. 7 oras tayong nag-ayos ng ating source of water. Sa sobrang excited natin, hinarvest agad natin to. Hindi nga natin napagtanto, ayan, may gagawin pa pala tayo. Hindi natin naitanim agad tong ating materyales, ayan, nalanta tuloy. So katatapos lang nga natin nag-ayos ng tubig. 7 oras nga tayong nag-ayos, 7 oras nga rin to, nabilad sa araw. No worries kasi nalanta lang yung mga dahon nito. Di bale, magsisetback rin naman tayo dito. Ayan, tara, dali natin sa workshop area para masimulan na. So ito na nga yung ating materialis na hindi natin alam ang ID. Malalaman din natin to kalaunan kung anong klaseng puno o halaman ito. Ayan guys, sa sobrang excited natin, nalanta na yung dahon nito. Pero buhay na buhay pa to, huwag kayong mag-alala, berdeng-berde pa yung kanyang balat. First step natin, aalisin natin itong dalawang branch na to. Hindi natin to kailangan dahil masyado na siyang malapit sa kanyang base o yung nibari. Dry naman tong isang branch na to, kaya aalisin na rin natin. So ito naman ang magiging abang na first branch natin, setback lang natin. Abang na second branch at sa apex natin, setback na rin yan. Pagkatapos sa branching, magbabawas din naman tayo sa kanyang mga ugat. So yung iba nga nagtataka pa rin sa atin kung bakit pa tayo nagsisetback. Mostly kasi sa experience natin, malalanta at magdadieback, lalong-lalo na ngayon makaka-harvest lang ng mga halaman. So ito na nga yung kinalabasan ng ating pagsisetback. Ito nga yung abang natin na first branch, ang second branch naman natin at ang ating apex na abang. Sa first branch naman natin, papalargahin natin ito para makahabol sa taba ng second branch natin. Ayan, napaka-solid ng base ng puno na to. Next step ang may tanim ang ating puno. Napansin nga natin sa bato nga tumubo ang materialis na to. At ganito nga kaganda kapag may flat object sa ilalim ng mga ugat ng puno. Wala ngang mabubuong mother root dito. Kagandahan pa nito, maganda ang pagkakalatag ng mga ugat. At hindi lang yan, maganda nga kalalabasan ng kanyang nibari. Kaya naman halos lahat ng mga bagong nating materialis, lalong-lalo na ngayong mga from cuttings, nilalagyan nga natin ng mga flat objects sa ilalim ng kanilang mga ugat. Sa halaman na to, ganun pa rin ang gagawin natin para hindi magkaroon ng mother root at magtuloy-tuloy ang magandang daloy at latag ng kanyang mga ugat. So guys, sa pagpili naman ng front ng puno, depende pa rin yan, busisihin nyo lang ng maayos ang puno nyo. Sa mostly nga na paghahanap ng harap ng puno, pinipili nga natin yung nakayuko sa atin dahil nakatingala nga tayo sa mga malalaking puno ng kahoy. Pero nakadepende pa rin guys yan sa puno at sa inyo syempre. Yung iba binabase nila sa nibari o base ng puno. Yung iba naman sa bigay ng mga branches. Napakaswerte mo na lang kapag nakayuko sa'yo at sakto ang base at bigay ng mga branches. Sa medium naman natin, gumamit lang tayo dito ng topsoil, black soil at may halong fertilizer.
Dito nga papansinin natin, nilubog ko nga ang kanyang buong nibari at base. Bubuhayin muna natin ang puno at papa-establishin muna natin sa kanyang training pot. Di pa rin mawawala ang ating rooting hormone. Lalagyan nga rin natin ito ng moss para sa moisture ng lupa. Paraan nga rin ito para hindi agad matuyuan ang ating lupa. Para nga rin sa agarang pag-recover ng ating halaman. So yan guys, panibagong materyales, may papakabangan naman tayong bagong update. Abangan ang part 3 nito.